kahit saan usap tayo. Hindi lang chika, kilos para sa bayan, tapat at totoo para sa Pilipino. Sabay nating sabihin, katotohanan ay laging bida. Ate Melvio, unang hakbang. Hi, sir. Ah, Shaina. Love you too. Janalyn. Hi, sir. Ang idol natin. Old school Pinoy. Yes. Hi, Sir Jordan. Mga idol natin to. Kasama natin si Sikat Bukidnon. Hanggang doon po yung ano natin. Pila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Zaida Laliave Sema. Laliave. Taga Ilocos Norte ang nanay ko. Kababayan ni BBM. Una sa lahat, noon pa man, simula nung Ran Duterte Ran, kami na po yung tao sa Cotabato na para bang naging adik kay Tatay Digong. Pagsabi pa lang na Ran Duterte Ran, nandun na kami. Lahat kami ng mga Bangsamoro, ang tawag doon sa taga Mindanao, ay para bang yung, nandiyan na yung tatay natin. Tara, sabay-sabay na tayo. Yung Ran Duterte Ran na yon, voluntaryo yon. Walang connection ng pera, hindi kami kilala ni Tatay Digong, hindi kami connection sa dugo. Only yung Davao ay second city sa amin. Diyan nag-aaral yung mga anak namin. Nagkakaroon kami ng sakit, doon kami pumupunta sa Davao. Welcome kami doon. Muslim, Christian o anong ka pa man, welcome. Bawal po ang anti-Muslim, bawal po yung diskriminasyon sa Davao. Kaya napamahal sa amin ang mga Duterte. Doon nagsimula yung pagmamahal kay Tatay Digong. Hanggang sa isang araw, nananahimik ako sa office. Sa Bangsamoro Transition Authority akong nagtrabaho, nag-work, BTA ang tawag. Biglang tumawag si Janet Bacaso. Tayan. Ang ibig sabihin ng Tayan, love. Yan yung tawagan namin na magkakaibigan. May papunta dyan, galing ng simula Manila, pababa, mga kasamahan natin ng mga Duterte. Sabi ko sana sila banda, sabi niya sa DOS. Ang ibig sabihin ng DOS, Datuudin Sinsuat Maguindanao. Barn pa rin yan. Sabi ko dyan, nandito ang boss ko, kaya nasa clinic ako nag-work. Paano ko kaya sila ma-entertain? Hanggang sa umabot ng hapon, gabi, totoo yung sabi ni Ma'am Joey na kung isang linya na lang yung tinatakbuhan natin, kahit anong busy mo, kahit saan ka pa, pupuntahan mo at pupuntahan mo. So pumunta ako sa plaza, doon sa plaza namin, nandun sila. Hindi ko sila kilala. Kahit pinagsasabi, oy, nandyan si Sir Pao, nandyan si Sir Joey, si Ma'am Jassy, mga sikat na vlogger yan. Yun ang tatak doon, vlogger. So sabi ko, hindi ko yan nakita sila na ano ganyan. Bali, since na Duterte, pagkakita ko kay Ma'am Joey, nakaiyak ako. Kasi nakafeel ako ng something na... Na-miss kasi namin si Tatay Digong nung hinuli.
Kasi kami ng mga Muslim iba, ang tingin sa amin, terror. Ang tingin sa amin, killer. Ang tingin sa amin ay masamang-masama. Pero deep inside, hindi. Pagkahuli kay Tatay Digong, yun ang nakatatak na hindi namin makakalimutan. Yang si Torre na yan, yung paghawak doon kay Atty. Delgra, hindi ako nagkakamali, halos itulak na. Yan ang masakit sa amin, pero wala kami magawa dahil nandito sila at nandun kami sa Mindanao. Kasi kung nagkataon nung nangyari sa Davao, hindi ko na alam. Bakit namin mahal si Tatay Digong? More than 50 years, nagkaroon ng revolution sa Mindanao. Maraming namatay, maraming pinatay, maraming ni-rape, kahit bata, pinatay, nung time ng 1970s. Ipinanganak po ako noong May 29, 1970s. Yun na po yung namulatan ng aking mga mata. Kami na mga Muslim, para wala kaming lugar sa Pilipinas. Ang tingin ng mga itong tatay ng kasalukuyang nakaupo. Hirap lahat na pinagdaanan namin. Pero nung dumating si Tatay Digong, nakaupo si Tatay Digong, yung mga pangarap namin, yung gusto ng Bangsamoro na magkaroon kami ng sariling gobyerno, marinig kami, siya ang nakinig, ibinigay niya sa amin ng buong puso. Nagkaroon kami ng bar. Nagkaroon ng negotiation, pub, cab, BOL, hanggang nagiging bar. Kaya namin mahal na mahal si Tatay Digong. Mahal na mahal namin. At ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, pilit nilang ipag-away ang aming mga leader. Kaya kailangan ipauwi na si Tatay Digong. Kailangan umuwi na si Tatay Digong. Please po. Maraming salamat po. Bago po tayo umakyat pa Luzon, meron na tayong side trip. Isa to sa mga pinaka-memorable namin na lugar na napuntahan. Bakit? Kung naaalala niyo po, na-inspire po ako sa lugar nila habang nag-wawagay-way pa ako ng flag. Isa po sa pinaka-memorable sa akin is Dipolo. And bago ko magpakilala ang Luzon, excited ko muna kayo dahil napakaganda ng lugar nila. Pagdating namin doon, nakita namin, they were all waiting for us, nagwawagay-way sila ng flag. And we are very grateful for what they did. Representative po ng Dipolo from Maldita, Ma'am. Hello po. Good afternoon, everyone. I am Thea Villafos Nangsaro, and I am one of the member of Team Maldita, Dipolo chapter. So, how do this group started? It started way back 2016 when Tatay Digong ran for office. And then, it started in Cebu City. So, Team Maldita Cebu City was, our convener then was the late Dr. Rowena Burden, and the late also Attorney Bruce Rivera, and of course, our Pinalangga Vice President Inday Sara. So, one of the doctors in Dipolog City, Dr. Mapet Limaco Gordiel, she was raised in Balamban, Cebu, but then married po siya sa Dipolog, so doon na po siya nag-reside. So she happens to be a friend of Dr. Rowena, and nag-ano po siya na kung pwede mag-organize ng Team Maldita in Dipolog City. So it only started for just the three of us, Dr. Mapet Gordiel, Dr. Marvy Soliva, and myself. And then, through the words of mouth, yun, pinili talaga namin yung members ng Team Maldita. Kasi yung Team Maldita is not just yung ayaw namin magpapasok ng mga politicians. So, it is just a small group, a private group. And then, since 2016, yung grupo namin yung word, Women of Rudy Duterte. Paano niyo po nalaman yung tayo kami naman? Yung tayo kami naman, nalaman po namin sa social media ni Sir Paulo. Kasi sikat po si Sir Pao, tsaka si Ma'am Joey, tsaka si Ma'am Cassie sa amin, sa Dipolog City. Sikat po sila. So, wala talaga kaming idea na pupunta sila dito. Pero meron na kaming idea na meron tayong kami naman. Inaabangan talaga namin doon. Nung San Bacolod sila, tapos Kabangkalan, merong tumawag sa akin, nag-bridge between me and Sir Pao, our common friend, si Sir Piloy Briones. So sabi niya,
Jessie. So, magpupunta sila, Sir Pao. So, nag-prepare kami. So, ano lang, yung Team Maldita through chat brigade, na pupunta sila, tapos agad-agad yung mga kasamahan namin, nag-aantay na sa kanila doon, sa Boulevard. Tapos, kasi yung Dipolog City, hindi talaga, ano yon sa local, parang hindi talaga yon maka Duterte. Pero, pagdating ng presidential, sa national, Duterte talaga. Pusong-puso namin is Duterte, Tatay Digong. Landslide na si Tatay Digong. So pagdating namin doon, sabi namin, oy, aabangan namin sila. So, yun. 2 days kaming nagstay sa Dipolog kasi sa sobrang daming tao, first day and second day. And that was very memorable. Thank you, Ma'am. Thank you po. Thank you po, Miss Thea. Ayun po, eto na, paluzon na kami. But, saludo po ako sa kanila dahil winelcome naman po kami ng Tagaluzon, in fairness naman. Pero yung na-experience namin sa Visayas at Mindanao, sobra-sobrang pagmamahal. Kaya natanong ko po sa kanya ng isang araw, Sir, paano niyo po nakakayanan po dito sa Luzon, Sir, knowing na meron din po ba kayong mga na-experience, mga ganito? Siya na po ang magkukwento para sa inyo. Palakpakan po natin na very grateful, Mr. Placido po. Ayan na, sir. Gusto niyo ba ng sigawan? Magandang umaga po sa lahat ng nandito ngayong araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. We always greet the day, morning. Okay, so, una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa inisyatibo ni Ma'am Joey. Tama po siya, no? Tatandaan ko, when we were in, doon po sa lugar ni Cap E.P. Pexon, na nagkantak po tayo ng isang vlogger sa forum doon. Doon niya po nabanggit, yun nga, gusto niyang gumawa ng isang bagay na kung saan makakapagparamdam at maaabot yung lahat ng Duterte supporters. Pero hindi ko pa alam na ano yun, yung tayo kami naman signature campaign. So nagpahayag din ako sa kanya na, sige ma'am, basta full support po, lagi kami, nandito kami. So hanggang yun nga, na nabuo na yung tayo kami naman signature campaign at nagpahayag agad ako sa kanya na, ma'am, sabi ko, ready na ang team namin. Kasi alam nyo, no, mahaba tong kwento ko. Mahaba tong tinahak kung bakit hanggang ngayon nasa kalsada kami. Simula September of last year, simula dyan sa may SOR, hanggang sa sunod-sunod na mga rallies, until now. Kaya I'm very proud dito sa mga team ko. Palakpakan po natin yung team. No, yan, sila sir, si ma'am, yung nasa gitna. Yan, isa po sa sumusupport yan. Ano? Maraming salamat. Palakpakan din po natin sila. Hindi natin malilimutan yung mga yan kahit nasa kami talagang pinupuntahan, sumusupport. So, yun nga, tama din po si Ma'am Joey, ang Central Luzon. After po nila mag-launch sa Davao, sinundan lang po kagad ng karapan natin sa Central Luzon. At napakadaming kwento na nangyari sa amin, no? Nakakalungkot, nakakatuwa at the same time kasi maraming mga Duterte supporters, mga kababayan natin na umiiyak, na nakikita ko araw-araw. Every single day na nakikita ko, umiikot kami, umiiyak sila, talagang hinahabol pa yung ban namin. Kahit saan kami makita, Skyway, NLEX, SCTEX, SLEX, talagang hinahabol kami, pinapara kami, pinapatabi kami. Lagi niisip namin na abusin naman kami. No, dahil, yun nga, marami kasing mga politiko na, ewan ko ba, binigyan naman sila ng mandato ng taong bayan na dapat susundin nila yung saligang patas. No, pero yung panggigipit, yung suppression na naranasan din nila Ma'am Joey, almost every day, nararanasan po namin yan. Pero hindi kami sumusuko kasi naniniwala kami na yung ginagawa namin, hindi naman din para sa amin to, kundi para sa mga karapatan ng mga Pilipino na duwag. Hanggang ngayon, marami pa rin pong mga duwag na Pilipino gustong magsalita. Pero dahil na po, lalo sa administrasyon na meron tayo ngayon, na sinosuppress ang karapatan ng taong bayan, mas pinipili po nilang manahimik. Pero alam nyo, nakita namin nung inilunsad po ang tayo kami naman signature campaign, itong mga nananahimik na silent majority po na ito, talagang pinupuntahan kami, nag-aaksaya ng oras, kahit gabihin. Minsan nga si kababayan, nadala na sa akin to. Sabi niya kasi, pag nag-set ako ng pare, hanggang alauna lang tayo dito, hanggang alas 2. No, you know, ang challenge namin everyday, no, bawat pag-ikot namin. Pag huminto kami kung saan kami nandun, ang lagi kong kaba, baka hindi kami puntahan ng tao. Pero naghihintay lang kami, after 20 minutes, 15 minutes, nandiyan na. Dumadagsa yung tao, nagugulat din ako. No, kaya malaki po yung naitulong din ni kababayan at yun nga, nadala sa akin kasi sabi ko, 1 oras lang tayo dito, 2 oras. Pero pag nakita ko yung pagdagsa ng tao, umabot kami ng hanggang alas 8, alas 10 ng gabi. No, kasi sayang yung mga gustong
makiisa. And we're happy to give our most precious time na dapat ini-spend namin sa pamilya namin. Umiyak, sir. Pero dahil po sa pagmamahal sa ating bayan, ginagawa namin ito ng buong puso, buong tapang. At hindi po kami takot pa ulit-ulit gawin ito. Kasi wala kaming nakikita na mga Pilipinong tumatayo para sa ating karapatan. So, pasensya na kayo, akala nyo matapang ako masyado, pero mababaw talaga ang luha ko. Yan po ang totoo. Alam nyo, 2016, nung nangyaring election, I was in Dubai. Isa po akong OFW. Pero ganun pa man, sinuportahan ko ang ating dating Pangulo. At nung panahon na siya'y nanunungkulan na, nagbanta si Trillanes. Ang sabi niya, panahon lang yan. Pag bumaba sa pwesto yan, babalikan natin yan. Doon po nagsimula yung sithi ng aking damdamin na sabi ko sa sarili ko, subukan nyo. Sa anumang paraan na magagawa ko, pag itong Pangulo na minahal ng sambayan ng Pilipino, ginipit ninyo, hindi ako magdadalawang isip na iwanan lahat para ipagtanggol yung presidente na nagmahal sa ating bayan. Bagamat ako po'y nasa isang malaking organisasyon, ginagawa ko po ito hindi lang dahil sa organisasyon, kundi pagmamahal sa dating Pangulo. Kasi sa kasaysayan, simula na ako'y nagkaisip, hindi tayo nakaramdam na merong Pangulo na tumayo, lalo na po sa mahihirap. Merong Pangulo na nagtanggol, na lumipol sa mga salot sa lipunan. Kaya mga kababayan, huwag po tayong bibitaw. Mga kababayan, mahalin natin ang ating bayan. Itaguyod natin kung sino ang totoong nagmamahal sa ating bayan at wala pong iba sa nakikita natin sa ngayon. Nagkataon na ang apelyido ay Duterte! Next. Magandang hapon po sa atin lahat at sa lahat ng mga nandito, magandang hapon po. At siguro, konting kwento lang siguro sa naranasan namin sa Tay Kami Naman Signature Campaign. Siguro yung pinakamahirap, yung mapalayo tayo sa ating pamilya. Kasi lahat kami dito is pamilyado. So may mga time na 1 week, 2 weeks po kami hindi nakaka-uwi. Yun siguro yung pinakamabigat na sakripisyo na ginagawa natin. Kasi sinakripisyo natin yung ating pamilya para lang magawa ang signature campaign na ito. Dahil yung pangarap natin na makauwi po si Tatay Digong na buhay dito sa ating bansa at mapanagot yung mga may gawa ditong pagpapadala sa kanya sa dahig. So lahat yun actually ng mga sakripisyo namin, yung nakaka-encounter po kami ng mga pangaharas, nagipagsagutan, no? Minsan, yung mga kasama namin na hindi sanay po sa amin, lalo na po yung mga riders, medyo kinakabahan na dahil iba na yung tapang na dala namin eh. So, yung hugot ng tapang namin ay actually hindi naman galing sa amin yun, kundi yung pinaglalaban namin, kaya kami nagiging matapang. Dahil gusto nating lahat na mapagbigyan ang lahat na gustong pumirma, gustong makiisa sa ginagawa nating petisyon para pauwiin si Tatay Digong. Yun po yung pinaka-main purpose kung bakit tayo nagiging matapang, kung bakit lahat kami dito, gaya nga sabi ni Sir Pao, ni Ma'am Joey, nagtataka sila kung saan kami humuhugot ng aming tapang pagdating po dito sa Luzon, lalo na po sa Central Luzon, sa baluarte po ni Bangag, na talagang halos karamihan ng mga politician doon, kalyato niya. Pero yun nga, sabi natin, ito, ang tapang na dala-dala namin, akala ko nga sa klase ito, sobrang tapang, napaiyak, di ba? Ang tapang na dala po namin, ayun po ay galing sa ating pinaglalaban na gusto nating makauwi sa Tatay Digong. So kung ang sakripisyo natin na ito, sakripisyo sa aming pamilya, sakripisyo sa pagod, puyat, na hindi namin iniisip, ako, personal, nangangarap ako na isang araw,
makakarap po si Tatay Digong at personal ko na pasalamatan sa lahat na sakripisyo na, at sa lahat na sakripisyo niya na ginawa sa ating mga Pilipino. Yun lang, mabuhay ang lahat. Maraming salamat po sa iyo. We deserve na ninanakawan tayo ng trilyon-trilyong piso dahil imbis na gamitin natin yung energy natin sa pag-pushback sa mga mali, inuuna natin siraan yung kapwa natin. Then probably, deserve natin yung mga katarantaduhang nangyayari ngayon. So, we have an opportunity to push back. It's a small step, it's a baby step, but it is a platform where you can plot yourself on record that you did something for your fellow Filipino and for your country. So, siguro yun yung dapat nating iniisip ngayon, ano? Paano ba tayo makaka-contribute? Hindi ito about doon sa, sabi ko nga, lahat ng kumikilos at lahat ng gumagawa at nag-aambag dito sa movement na ito, they shine in their own right. Hindi to magiging posible kung hindi tayo magtutulungan. So, I hope with that we can now accept questions. If you have any other questions for the movement. Yes po? Ito po microphone. Bigyan mo sa kalikod. Para sa agarang pagpapauwi. Sa ating lahat, sir. Opo. Okay, so agarang pagpapauwi sa dating mahal nating Tatay Digong. Tanong ko lang para sa sa mga kaibigan ko kong vlogger, sila kabayan, no, ma'am. Gusto ko lang tanungin sila kasi syempre bilang isang vlogger din, DBS ka po vlogger, nagkaano rin kami sa kanilang kaligtasan, ba? Kasi lagi sila nasa field eh. Then, gusto ko naman tanong, sir, paano nyo nahahandle yung sinasabi ni Sir Placido, yung harassment na natatamo nyo sa tuwing nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar? Paano nyo po siya nahahandle in the good way? Si Sir Placido. Iyakin ka pa naman ha. Iyakin. Ayos ka. Basta naniniwala po tayo na sa likod po ng mga pagigipit, basta alam natin na tayo ay tumitindig sa tama at ginagawa lang naman natin ang ating mga karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon at saligang batas. Kahit sino pa ang kaharap natin, kahit presidente pa yan. Dahil minsan na rin nung sinabi ni General Luna, walang nakakataas sa batas kahit ang presidente. Kaya hanggat alam po namin ng tama and we are properly guided, lalo na nila Ma'am Joey, kaya manood kayo kay Ma'am Joey para may matutunan kayo lalo. No, kasi ano ko niyan, silent viewer ako niyan. Pagka minsan, nagla-live siya at hindi pa ako pagod, nakakapag-shoutout ako. No? Pero napakadalang nun. Alam nyo, yung talino natin, nagagaling yan sa mga totoong solid Duterte supporters. Kaya yung sinasabi nila na didilis tayo, sila yun. No? At tawag po dyan projection. So, yung tapang namin, nagagaling po yan sa tinutungtungan nating tama, sa ilalim nating saligang batas. At isa pa, ang pinaka-importante, naniniwala kasi kami na may mga taong naghihintay sa pag-ikot ng signature caravan. Kaya hindi namin sila pwedeng biguin. Kahit na harangan kami ng sibat, kahit na paulanan kami ng bala, hindi kami natatakot. Kasi kung merong isang tanging bagay na po pwede namin i-contribute sa ating bayan, yung buhay namin yun, na ginawa na ng ating mga dating bayani. Second, ano lang. Follow up ko lang, sir. About naman po sa family para dito sa kaibigan ko si Kabayan. Tropa, kasi bilang isang pamilyado sa isang negosyante, paano mo siya nahahandle na pinapaliwanag mo sa pamilya mo na sir? Tawag dito, mas kailangan natin unahin ito kaysa sa ibang bagay. Siyempre, mahirap. Mahirap, pero siyempre, ang pamilya kasi natin, basta napaliwanag mo ng maayos kung ano yung purpose ng ating ginagawang sakripisyo, maintindihan nila yan. So, suportado nila ako. Kahit medyo mabigat sa kanilang kalooban, suportado ako. Basta para kita dito. Thank you so much. May tanong pa po kayo? Ayan po. Do you have any questions about the movement? Tayo kami naman. Ma'am, may tanong po kayo. Ma'am. Ito po ma'am. Ayan. Ito. Sa likod niyo po. Ayan. Okay. Hello po, good afternoon sa lahat. Maraming salamat sa opportunity na to. Una po sa lahat, congratulations po. Nalampasan niyo po lahat na pagsubok at
may haharapin pa, alam niyo na kung paano harapin yun kasi sa ngayon, nag-success po kayo. At yun nga, ang mga gusto kasi ng lahat, nakikita na ginagawa nyo na. Kasi kung wala talagang manguna at gumawa, katulad ngayon, pinakita sa Supreme Court na kung gaano kadami yung nagmamahal. Pumirma, Magda, may ID na, talagang hindi pigil po, di ba? So dito po, nagpapasalamat kami bilang nagmamahal ni Tatay Digong sa mga hakbang nyo. Sa bawat sakripisyo, kami nag-alala hindi ano nangyayari sa inyo, bagyo, ulan pa po. Kasi nakamonitor kami. So tuwang-tuwa kami, nakaabang din kami dito sa Luzon. So ang katanungan ko po ay ganito. Ano po ang next steps ng tayo kami naman sa after natin mag-file sa Supreme Court kay Ma'am Joey? Maraming salamat, ma'am. Ma'am, patuloy po tayong magagather ng signature, magtitipon ng mga lagda para po sa tayo kami naman, Global Signature Campaign to Free PRRD. Kagaya na pa ulit-ulit ko sinasabi, ito ang pinaniniwalaan namin na unang hakbang para mapauwi si PRRD. And wala tayong ibang kakapitan, Supreme Court lang. And gusto natin iparamdam sa Supreme Court na takot tayo. Natatakot tayo in a sense na kung hindi kikilos ang Supreme Court, lahat tayo in peril. Lahat tayo delikado ang lagay. Kasi as long as may gray area doon sa pagkakadakip ni Tatay Digong, posible na maulit ito. At hindi naman tayo lahat katulad ni Tatay Digong na ganun karami ang nagmamahal. Hindi naman tayong lahat merong support base na kasing fears ng mga DDS. Simpleng tao lang tayo. Pag tayo na-kidnap, walang makikipaglaban sa atin. Walang magsisignature campaign sa atin. So that is why this movement is very, very important because of the risk of it recurring. And ang susunod natin na step dito ay dapat hindi tayo tumigil. As long as hindi pa nagdidesisyon ang Supreme Court sa mga habeas corpus cases ni PRRD at yung mga ibang related pang kaso tungkol dito sa kanyang illegal na pagka-aresto. Tuloy-tuloy po tayo at tuloy-tuloy po tayong magtatambak ng pirma sa Supreme Court at paalam sa kanila na ganito na karami yung mga tao na nag-aabang ng aksyon nila. Hindi naman siguro kalabisan yun kasi syempre ang Supreme Court ay part rin pa rin naman ng gobyerno, pero pa rin naman ng bayan ang nagpapatakbo sa kanilang opisina. And kagaya nga ni sinabi ni Justice Leonan recently, their mandate is to protect the people, to preserve the rights of every Filipino based on our Constitution. So yun ang pinangahawakan natin at sinasaligan natin. And hopefully, they are going to protect us from the peril of being deprived our liberty without due process of law. Thank you sa magandang kasagutan, ma'am. Kay Sir Pao naman, Sir Pao, nakikita ka namin na kayo sa dahil. So, natutuwa kami kasi na-em po kami na... Once na ako nakahinga. Yes, pero ganun po man, sir, bilang supporter niyo po, tuwang-tuwa kami kasi marami kami na-update po kami. Ang katanungan ko naman ngayon, sir, ano po yung update sa kalagayan ng kalusugan ni PRRD sa ngayon po? Kung ano lang po sinasabi ng pamilya, ma'am, yun lang din po ang alam namin. But I wish, I just wish that, I'm sure he is okay. Kung ano lang po yung naririnig namin according kay Alvin, siya po yung nasa Hague, yun po ang alam lang din po namin. Maraming salamat sa safe na kasagutan. Kay ma'am, naman, kay ma'am Den Takahashi, ma'am. Unang pagkakilala namin sa inyo, nakikita kasi namin, ma'am, yung pinaka-generous side nyo na talagang nakita namin na humahanga ka kay PRRD, sinusundan mo yung abak niya. So, tumutulong ka in silence sa mga bangkita, ma'am. So, itong ginagawa niyo, ma'am, pang Cebu lang ba ito o pang buong Pilipinas? May foundation pa buong Pilipinas, of course. And actually, active naman talaga ako kasi 3 years back, I've been doing a mission sa Asia Pacific. Hindi lang medyo loud. And yun, kasi I'm on Cebu all the time. This time, I'm to Japan. Ang natutukan ko yung Cebu. So, I'm more na kasi na talagang ganon, gumagawa ng being in the community or doing something to the community like a small thing but impactful.
is really what makes me happy. So, willing to do that pag meron, the whole Philippines naman, if merong nanghihingi ng tulong. Ako, kasi pinapatanong ko yun ng mga viewers na namin namin. Sa farm naman po, hello, good afternoon po. Tanong sila sa farm. Sa farm po, ma'am. Alam, pababain nyo, yung nag-uutos sa inyo, napaalisin kami dito. Hanggat hindi siya bumababa, hindi kami aalis. Laban. Hindi umiyak eh. Alright. I just want to take this opportunity to thank everyone sa ginagawa nyo for Kaliligong. Ang tanong ko is, sa pagpapapirma nyo doon sa Tay Kami Naman, meron bang mga lumapit sa inyo at sinabi nila, hindi kami supporter ni TRD pero naniniwala kami na nilabag yung karapatan niya bilang Pilipino. Meron bang pumirma doon sa Marami sa experience namin, no, siguro we can talk about it sa per area. Sa amin, na-experience talaga namin marami. May mga foreigners especially, na hindi naman talaga, hindi naman nila masyado talaga rin kilala si PRRD, but they know what was done to him is incorrect. Kung makita niyo sa video, naglabas din ng sentiment yung foreign guy na about what happened to PRRD. There are students who do not really, who admittedly said na, ay, hindi naman kami talaga maka-Duterte, pero mali talaga ang ginawa sa kanya. And we highly appreciate yung mga ganong klaseng tao na lumalapit sa amin at nagpapahayag ng ganong klaseng pananaw dahil ibig sabihin nasa hulog sila ng isip. Ayan. Hindi naman nila kailangan mahalin si PRRD na kagaya ng pagmamahal natin eh. Ang kailangan lang malaman nila kung ano yung tama at mali. Sapat na yun. Sapat na yun. Ayan. I think sila kababayan marami rin ganyang experience, ano? Ayan. Oh, sakit lang. Sakit lang. Iyakin ko. Iyak na naman ako. Graduin mo. Actually, napakadami, no? Especially yung mga bashers. Yung mga nagpapanggap na mga DDS supporters, pero pinabash naman yung gumagawa. Yung lehitimong gumagawa, nagbibigay ng kanyang oras at buhay para sa dating Pangulo. Napakadami. Pero sa team kasi namin, kalapit pa lang nakalabas yung mga pangil namin. No? Kaya madalang, pero imbes na kami yung mabuli, hindi kami papayag yung mabuli, sila binubuli namin. So, marami talaga, nakakalungkot lang na isipin na masyadong personal yung atake nila sa mga Duterte, lalo kay Tatay Digong, pero hindi nila nakikita na Pilipino rin sila na apektado, na pag pumayag tayo dito sa ginagawang administrasyon na to, this is actually a bad precedent, no, na nangyayari na. So, wag nating hayaan na gantuhin ang ating bansa dahil lang ayaw natin doon sa dating Pangulo. Dapat maunawaan natin na kaya may mga taong sasakripisyo ng buhay, hindi naman din para sa kanila to, kundi para sa karapatan nating mga Pilipino. Ay, kababayan ang sasabihin natin. Yes, sir. At saka siguro next, si ma'am. Magandang hapon po sa lahat. May katanungan po ako kay Ma'am Zoe or kay Ma'am Tem. Ang Cebu City po ay kilala po sa pagka Duterte supporters po na probinsya. Ang tanong ko po ay, hindi po ba kayo nakaranas doon ng mga pangyayaring hindi maganda? Honestly, baka soon. So, let's wait, no? Tutukan natin ang Cebu at magtulungan tayo na hindi makuha rin Cebu is a Duterte country. So, magtulungan tayo. Yun lang muna ang masabi ko this time. Kwento ko lang yung sa Cebu, no? Sa Cebu kasi talaga grabe yung mga Duterte supporters doon. We experience very, very heavy and thick volunteerism mula sa mga Cebuanos. Kahit sa kami magpunta. And alam niyo naman sa Cebu, no, ang local politics dyan talagang komplikado din eh. But when it comes to PRRD, kahit mag-away-away sila, when it comes to PRRD, solid ang Cebu. Solid talaga sila. So that is something that Cebu is known for.
So, yun lang po, sana gayahin ng ibang mga lugar na ganun yung maging approach natin so that we would be able to achieve our goal. Ayan. Good afternoon to everyone. Literal na tapang at malasakit ang inisyatibo ng Tay Kami Naman Signature Campaign. May pit na yakap at nagsusumigaw na pasasalamat. Malaking bagay ang galawan na ito. Dasal na maging daan ito para mapauwi na si Tatay Digong. Pag-aralan ng Supreme Court, please, Supreme Court, tignan po ninyo ang bulk ng naikot na madali ang panahon, 1 and 3 weeks, para ipakita sa inyo ang nakararaming Pilipino na nagdanais mapauwi ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Malaking bagay ito para sa mga kapwa natin na ninindigan sa tama. Yung tanong po na yan ay ang magbabalik sa atin sa katotohanan and sa realidad kung ano ba ang kalagayan ng ating mga ginawa. Okay? Ang signature campaign po na ginawa po natin at yung pagpa-file po natin sa Supreme Court kanina tungkol dito sa signature campaign na ito ay nagpapahatid ng fact. Ano yung fact? Ang fact ay merong 162,561 individuals na nanindigan, nag-aabang at patuloy na nagsusumamo sa Supreme Court na magdesisyon na sila sa mga kaso na nakapending ukol sa pagkidnap kay PRRD. Of course, itong mga kasong ito, andun ang legal battle. Okay? Yung legal battle, lalabanan niya nila Attorney Pao Canelo, ni Attorney Bobo Torion, nila Attorney Delgra, at saka ni law firm ni Attorney Harry Roque na siya nagre-represent kay Kong Kulong. So ang legal battle nandun. What about the signature campaign? The signature campaign is basically urging the Supreme Court to decide on those cases. What we want to tell the Supreme Court is that we are waiting, we are watching you, and at the same time, kayo ang tinitingnan namin ng pag-asa. Ang mga magistrado sa Supreme Court ang tinitingnan nating pag-asa para maitama ang mga mali dito sa bayan na ito. And one day na na-extend at hindi nare-solusyonan ang mga kaso ni Tatay Digong is one day of worry na baka mangyari rin sa atin ang ginawa nila kay PRRD. So that's why we're pleading to the Supreme Court. Paano natin makukonvince yung Supreme Court to really decide on it urgently? We have to raise our voices. We need to get more signatures. We need to unite. We need to be at a number that the Supreme Court cannot look away anymore. May mga nagtatanong, no, kasi since na-bring up to ni Ma'am, may mga nagtatanong na, bakit 162 pa lang yung signatures ninyo? O di ba 32 million kayo? Asan kayo? Okay? Mahirap po mag-signature campaign. Hindi biro ang mag-signature campaign. Yung nakuha naming signature campaign at yung pinasa namin sa Supreme Court today, dugo, pawis, resources, pumuya, mga araw na hindi kami maka-jebs. Dahil sa mga public CR na na-encounter namin, okay? Walang ligo, walang kaing matino. Ang dami na, ang pinuhunan namin para makuha namin ang 162,000 na signature ay hindi biro. And I would just like to put it in proper perspective. Yung huli po na signature campaign na ginawa before the Supreme Court was in 2020. Noong 2020, ang grupo ni si Attorney Dina De Leon, yung lawyer ni Leila De Lima, filed a writ of mandamus before the Supreme Court, praying to compel the Office of the President and then President Duterte na i-reveal yung kanyang medical health. And along with that petition, may sumulat in support of that writ of mandamus. Ang sabi ng sumulat, kailangan niyo pong bigyan ng due course yung kinaso ni Attorney De Leon. Kasi kami yung mga Pilipino na maapektuhan ang kalusugan ni Rodrigo Roa Duterte, kaya dapat alam namin ang tunay na kalagayan niya. Okay? The signature that they gathered, 11,000. Yeah. 11,000. 11,000 signature. Did the Supreme Court resolve the petition
the petition for writ of mandamus? The answer is yes. They did. Okay? Am I saying na oo, na itong pirma natin, makukumbins ba natin ng Supreme Court na mag-desisyon sila? Yes, sir! You know, in one way or other, hindi natin directly masasabi yan, ano, ma'am. In as much as I want to give hope to everyone, we couldn't really say that there is a direct influence or ano, but we have a court who listens to the people. Okay? Noong 11,000 signature, ang request ng 11,000 signature ay mag-act sila doon sa petition for mandamus nung, mga anti-Duterte yun eh. They act on it. They acted on the petition. Hindi sila nanalo, of course. Hindi sila nanalo. Pero nag-decide ang Supreme Court. Yun ang kailangan natin. Whether or not the 11,000 signature had persuasive effect to the Supreme Court para i-resolve nila ang kaso na yon sa gitna ng pandemic, hindi natin masasabi for sure. But we are hoping against hope that 162,000 signatures that we have submitted and still growing, and still because there are still so many volunteers na nagko-conduct ng signature campaign, and we would like to build upon it until the Supreme Court cannot look away and decide on the habeas corpus cases of PRRD. So we would know once and for all how we are going to move forward from what happened to PRRD. Ayun lamang po. Anything else before po tayo mag-end ng ating press conference? Yan, may katanungan po. I-play natin ulit, no? Kasi bakit nung audio kanina eh. Ayan, okay. So, nasa atin ang engagement. Nasa atin ang mga authentic, organic viewers, mga followers. So therefore, we should take the leadership role in forging the tayo kami naman movement forward. Tanggapin na natin yung responsibilidad na yan. Until we reach our goal, until we get maybe 1 million signature and beyond, tanggapin na natin yung role na yan. And I hope that we work on this together. It is something that we can all be proud of when the time comes. So, magsama-sama po tayo at maraming salamat at ipi-play po namin ang pakipatay po ang ilaw at ipi-play po namin ang video once more. Sana better na ang sound.